internet sensation, modelo, at ngayon isa na ring artista. Masasabing naging mabilis ang pagsikat ni Kim Domingo sa internet at telebisyon. At ang lahat daw ng ito, katuparan ng kanyang mga pangarap. Bata pa lang si Kim, gusto na raw niyang maging isang artista. Meron ka bang iniidolo nung bata ka? Bakit yun gusto mong marating? Hindi kasi parang ewan ko, gusto ko lang talaga siya. Tapos nung bata ako, mahilig ako mag-arte-arte sa salamin. Sinusuot ko yung mga damit ng mom ko, pose-pose ako. Alam niyo bang sumali pala sa Little Miss Philippines noon si Kim? Dati yung sa pagsali niya sa Miss Little Philippines, hindi ko talaga gusto eh. Siya lang nagpursige, wag kaya. Nagpursige. Tapos sabi ko, sige ba, ang sumama nga doon yung mga kapatid ko lang. Kasi naiya ako sa TV. Pero nung nakikita ko na siya sa TV, natutuwa na ako. Proud na ako sa kanya. Bilang ina. Laking Novaliches si Kim. Ang kanyang ina ay isang Filipina at Pranses naman ang kanyang ama. Kwento pa ni Kim, hindi na raw niya nakilala ang kanyang ama. Anong kwento ni Mommy? Kailan umalis si Daddy? Ba't hindi mo na siya nakilala? Ang kwento kasi sa akin ng mom ko, parang hindi din kasi nagtagal yung relationship nila eh. Kailangan na bumalik ng dad ko sa ibang bansa, kailangan niya nang umalis. But that time, hindi kasi alam ng mother ko na pregnant siya at hindi din alam ng dad ko na nabuntis na yung mom ko. Dahil hiwalay ang kanyang mga magulang, lumaki si Kim sa pangalaga ng kanyang lola. Pwede mo bang ilarawan ano bang personalidad ni Kim nung bata siya? Ano lang simpleng bata lang ako. Ang kasiyahan ko nun, yung makalabas lang, makapaglaro ako kasi yung lola ko sobrang higpit dati. So, bihirang-bihira akong makapaglaro. Napalo ka na ni Lola? Sobra, oo. Napalo na. Sa puwet? Sa puwet, oo. Ay, mabait siya. Dahil ako nag-alaga sa kanya yun. Hanggang sa nag-aral siya ng elementary. Minsan nawawala siya, nando sa buhangin na naglatayo ng bundok. Kala namin nawala. Para mas makilala pa si Kim, nagpunta kami sa lugar kung saan siya dating nanirahan. Kim, anong alam mo sa lugar na to? Dito po kami dati nakatira. Matagal kaming tumira dito kasi yung lola ko, 1972, nandito na sila eh. Okay. Tapos, ito mismo, itong dalawang Opo, kasi hinati na, ginawa na po siya talagang apartment. Pero dati kasi kahoy siya, tas yero. Ganun pa itsura niya dati. Tapos ano yung pinagkakitaan ni Lola at Mommy noon? Dati meron kaming tindahan ng mga laruan. Kasi nga, malapit kami sa school. Siyempre, madaming estudyante. Tapos, may lugawan po yung lola ko, tsaka lola ko. Ikaw ba naglalaro din dito sa kalye? Ito, yes, naglalaro ko. Ito yung hinahabol ako ng pamalo. Pamalo ng Lola. So dito ka tumatakbo Diyan, yan, Ilang hakbang mula sa kanilang dating tahanan, matatagpuan naman ang dating eskwelahan ni Kim noong siya ay nasa elementarya pa. At dahil nandito na rin kami ni Kim, dumalaw na kami sa kanyang alma mater. Kailan ka huling napunta dito, Kim? Sobrang tagal na po, hindi ko na Pero sabi mo, mahihain ka kasi dati, Opo, diba? tahimik Pag lang. mga recitation, mga school. Pag tinawag lang ako, saka lang ako magre-recite. Pero yung mismo talagang magpe-presenta, nahiya ako. Siya ay very sweet na bata. Nagulat ako nung papasukin niya yung showbiz. Maganda, syempre may potential talagang mag-artista. Kung medyo mahihain ka when it comes to academics, pagdating naman ng mga extracurricular activities, pag may mga programs sa school, active ka ba? Ayun, nag-dance troupe ako. Oh. Sayaw-sayaw na mga Sa kayo nagsasayaw nun? Ayan, dun sa may court. Ito. So dati na yung stage na yan? Dati na yan. Tapos minsan, kung hindi kami sa stage, diyan kami sa may court. Pag may mga programs. Pag mga practices ng sayaw, saan nyo ginagawa? Practice, mostly dito din sa stage na lang ginagawa. Yung ba sa dance troupe nyo, ikaw ba ang kumbaga frontliner? O hindi naman. basta teamwork, you work as a group? Tamang pagsayaw. Tamang pagsayaw, pero magaling pumroject. Oo, I'm project, sure. project. Oo.